Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Zoom naman na interview, ito ang legal representative ng mga biktima dito sa EJK, yung ano, 'di ba, yung extrajudicial killings dahil siya ho ang isa sa mga prosecutor versus kay former President Duterte, walang iba kundi si Attorney Gilbert Andres. Attorney, good morning ho, si Danny Buenafe sa Kabayan. Magandang umaga, Kabayan Dani. Magandang umaga din sa mga kabayan natin. Okay, good morning. Attorney Gilbert, nandito ka ba sa Pilipinas o nasa ano ka, ICC? Nasa Pilipinas po for now. Pilipinas. Okay, for now. So kasi kumakalat yung mga balita, although dininay na nga ni Vice President Sara na, di ba, medyo yung ilang mga supporters ni former President parang pinik-pick up ito sa social media na makakauwi na ang dating Pangulo. So how would you take all of this mga ganitong, let's say, pitch sa social media? Well, una po sa lahat, hindi po totoo na makakauwi na si Mr. Duterte. Hindi po totoo yon dahil nakadetain pa rin po siya sa ICC. Ikalawa po, talagang iba yung pag-iingat po. Talagang kumpirmahin po natin ang balita na talagang totoong balita po ito. And then for now ho, di ba, nandiyan pa rin ho si VP Sara sa Netherlands? Tama ba? Iyan pong hindi ko po alam, Kabayan Dani, ano? Oo. Okay, so ano hong status? Alam ko, di ba, November 30 ang pagpapatuloy ho ng trial mismo. Yung simula na, di ba? Tama ba? Opo, November 30 po, yung talagang simula ng trial proper. Kaya talagang pwede po nating maasahan na nandun po dapat si Mr. Duterte kasi required po yan. Ngunit, Kabayan Dani, meron din pong mga tinatawag na status conference. Ang next po ay sa September. Opo, malapit September na. 16 po, meron din po sa October at meron din po sa November 2. Kaya tatlong status conference hearings pa po. Okay, for now, wala naman na move back kasi alam ko yung isang status conference na pushback di ba? So itong tatlo, for now, tuloy. September, October, November. Opo, for now po ay nasa kalendaryo po yan. Okay. So, ibig sabihin, when you say itong susunod na September 16, malapit na ho yan dahil sa linggo, ito na, August na rin, no? Ano ho ba yung ipa-finalize natin doon? Ito ba, malalaman na natin kung ilan yung iaharap natin ng mga testigo na mismong magte-testify? Ganon? Meron pong provisional list po ang Office of the Prosecutor na final po sa trial chamber. Ngunit yung po yung kung sino po yan at yung mga codes po nila ay hindi po naka-publiko po. Opo. Pero na-file na po yung provisional list. Now, meron pong final list ng mga testigo. I think sa August 31 po yun, i-file po ng prosecution. Ngunit, yung kung sino po yan at kung ano pong code sila ay hindi rin po yan isa sa publiko po. Okay. Hindi pa isusupubliko. Ito ay final list to be presented by the prosecution. Opo, August 31 po yan. August 31. Pero do you have at least how many na witnesses? Actually, sinabi naman po talaga yan ng Office of the Prosecutor nung first Oo, di conference. ko na maalala How many ba? At saka Opo, yung parang yung classification o yung anong klaseng witness ito may 30 something na mukhang mabibigat parang how do you call that? There is a term they use it Okay. Yung sinabi po ng prosecutor nung first status conference hearing ay there are 60 to 70 po na mga Yun. testigo. Oo. Now, meron din pong mga sinatawag na insider witnesses. Sinabi Ayun. din po yan ng prosecutor. At kung di ko lang po, kung maalala ko po, siguro mga 30? 30 Oo, yata 30 if I'm not Oo, mistaken. insider witnesses. Oo. Opo, insider witnesses po. Tapos meron din po mga crime incident related witnesses po. Oo. So, yun po yung nasa publiko po ng Office of the Prosecutor. Oo, kasi I'm very much interested dito sa insider witnesses. Ito kasi yung more or less nakakaalam nung operation ng Davao Death Squad. Di ba parang ganon, Attorney Gilbert? Sige, ganito, i-general ko na lang Oo. Yung insider, syempre alam nila kung anong naging sistema, anong naging modus Naging operandi. bahagi sila. Ganon di ba? Opo, naging bahagi po sila at meron po talaga silang personal knowledge dun sa modus operandi. Kaya yun po yung kahalagahan ng insider witnesses po. Oo. So,
pag sinabing insider witnesses, mga names like Arturo Las Cañas might be there to testify. As part of the insider witness siya. Ganon, di ba? Kabayan Danny, ito po yung punto na I can neither confirm nor deny. Opo. Kasi Marami part po yan ng nakikinig, aming interested. confidentiality duty. Okay, sorry. Pero yung mga names na ganyan, nagka-crop up, lalo na lumutang din yung pangalan kasi ngayon dito sa, 'di ba, sa impeachment trial. So, Sa impeachment, may narinig nga po ako na reference po sa ICC. Opo, narinig ko po yun. oo. At saka yung babae, si Colonel, ano ba yun, yung nag-testify din dati na umiyak pa nga na supposedly sa reward system. Meron I pa think kayo. you're referring to Colonel Garma po. Garma, oo. Hindi mo rin ma-confirm or deny na she will be part of the insider witness? Same ano din po sagot. I can neither confirm nor deny dahil sa confidentiality duty. Oo. So kayo ho ba may mga nababalitaan din kayo na mga, kasi for now, at large pa rin ho si Senator Bato, di ba, na meron ng warrant of arrest mula dyan sa ICC. May mga info ba kayong nababalitaw na ulinigan tungkol naman kay isa rin si Senator Bongo? Kabayan Dani, mahirap po talagang malaman po kasi talagang tikom ang kanilang mga bibig po at nakaselyo po talaga yung prosesong yan. Kahit nga po yung arrest warrant, pwede pong nakasealed Yun po yung nalaman natin doon kay Senator Bato de la Rosa. Ngunit yun, inaasahan po ng mga biktima na sana po meron na pong mga ICC arrest warrant laban po sa mga iba pang mga co-perpetrators ni Mr. Duterte. So what makes you confident na ito ay talagang maipapatupad na dapat physically present ho si former President Duterte sa November 30 sa simula ng trial? Well, po siya, required po siya sa ICC Rome Statute kasi yan din pong pagkakataon na babasahan po ng konfirmadong sakdal si Mr. Duterte at parang sa atin din, hihingan siya ng plea o guilty or not guilty. Kaya kailangan po talagang nandun po siya physically present. Requirement po yan ng Rome Statute. Ayun, okay. Nako, maraming salamat, Attorney Gilbert. So, meron ka bang masasabi, let's say, meron ba tayo mga pamilya ng mga biktima ng EJK na bibiyahe sa ICC for the trial on November 30? Nako, Kabayan Dani, hindi ko rin makumpirma dahil sa kanilang seguridad kasi alam mo naman, Kabayan Dani, talagang dumami po yung fake news noong February, laban po sa mga biktima. Kaya for their own security po, hindi ko muna makako-confirm. Sige. Okay, understand naman namin lahat yung mga sinabi nyo. Anyway, nakatutok ko kami dyan sa sa November 30 at syempre itong mga status conference ko starting September. Maraming salamat, Attorney. Maraming salamat po at mabuhay tayo. Okay. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,